hanggang sa itinaas nila ang pantalon niya, at nakita ang buong katawan ng dalaga, na may matinding bali ng mga buto. Doon lang namulat sa katotohanan ng pamilya, na sa 4 na taon sa bilangguan, dumaan ang babae sa matinding pagpapahirap, at kahit magpatingin, ay pinagkaitan siya ng karapatan. Paano nangyari ito? Nang pumasok siya sa kulungan, wala namang problema ang mga binti niya. Bakit sa loob lang ng 4 na taon? Pero hindi alam ng kuya, na ang nagpahirap sa kapatid niya, ay ang bagong tuklas nilang kapatid sa dugo. 4 na taon na ang nakalipas. Ang babae ay pinalaking, isang prinsesang anak mayaman. Ngunit bigla siyang sinabihan na hindi siya totoo, at pinalipat siya sa storage room para tumira. Samantala, ang babaeng bagong natagpuan, ay sinadyang kunin ang pagmamahal ng lahat, at itinulak ang tunay na kapatid ng CEO, mula sa hagdan, na naging dahilan upang makoma ang kapatid, at isinisi ang lahat ng ito sa babae. Dahil dito, nakulong siya ng 4 na taon, at sa 4 na taon na iyon, binigyan siya ng espesyal na atensyon ng CEO. Inilagay siya sa kulungan ng mga preso sa death row. Kung sino ang pinakamarahas sa kanya, ay makakakuha ng maagang paglaya. Sa ganitong kalagayan, nagtitiis siya araw-araw sa loob ng 4 na taon. Ang nakakatawa pa, ang pamilyang dati mahal na mahal siya, ni minsan ay hindi siya dinalaw sa kulungan. At dahil dito, tuluyang nawala ang pagmamahal niya sa pamilya. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin siya umamin sa kasalanan. At dahil dito, naniwala rin ang lola ng CEO, hindi ang babae ang salarin. Napaisip tuloy ang CEO. Baka nga hindi siya ang may sala, buti na lang at magigising na bukas ang kapatid. At lalabas na rin ang katotohanan. Kung talagang wala siyang kasalanan, tutulungan ko siyang makuha ang hustisya. 4 na taon siyang naghintay. Ngayon lalabas na rin ang katotohanan. Pinalaya ang babae ng mas maaga. Nang malaman ito ng kuya niya, agad siyang samando. Kapatid mong si Chingwei ang susando sa iyo pauwi. Ginoong Lin. Dati sobrang spoiled ko siya. Dapat ngayon. Tumatalo na yan sa'yo habang umiiyak. Pero bakit naging ganito siya? Isa lang akong ex-convict, Ginoong Lin. Huwag mo na akong idamay sa malas. Ang pamilya Lin. Hindi kailanman pinutol ang ugnayan sa'yo. Kung wala ang suporta ng Lin, makakalabas ka ba ng kulungan ng buhay? May handang silusalo na si mama at papa para sa'yo. Sumakay ka na. Huwag mo nang paabutan ng paghihintay ng pamilya. Tinamasa mo ang buhay ni Wanwan ng 13 taon. Tapos 4 na taon lang ang pagdurusa mo. May karapatan ka bang magreklamo? Mukhang sinamantala mo pa ang pagiging anak ng mayamang Lin. Kaya't masyado kang komportable kahit nasa bilangguan. Nang makabalik ang babae, sa malamig at walang puso nilang bahay, agad siyang sinalubong ng ina. Inilahad ng ina ang kanyang kamay. Ngunit sa puso ng babae, wala siyang naramdamang init, kundi lamig at paglayo. Siya ang ginang ng pamilya Lin. Tinawag niya akong Ginang Lin. Tama, 4 na taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang lahat. Noon pa siya tinanggal sa talaan ng pamilya. Nang makita ng kuya niya, ang ganyang pagtrato sa ina, agad niya itong pinagalitan. Sinabi pa niyang kahit minsan, ay hindi siya nagpadala ng liham. Pero paano nila malalaman kung ano ang pinagdaanan ng dalaga sa 4 na taon? 4 na taon sa bilangguan. Kabuang 48 na buwan. Isang beses kada buwan ng bisita. Ibig sabihin, pwede sana tayong magkita ng 48 beses. Pero kahit minsan, wala ni isa sa inyo ang dumalaw. Sabi niyong miss niyo ako, pero kahit kalahating oras sa isang buwan, hindi niyo magawa para makita ko. Pagkarinig nito, agad nagkunwaring kaawa-awa ang kapatid na babae. Anak ko ang lahat ng kasalanan, para makuha ang simpatsya ng pamilya, at hindi inaasahan. Nabola niya silang lahat, pati si kuya. Pinatahi pa siya ng custom-made na gown. Doon lang napagtanto ng dalaga, na walang handaan para sa kanya. Lahat ay para sa 10 na kapatid. Graduation party pala, hindi welcome party para sa kanya. Ang akala niyang handaan para sa pagbabalik niya, ay para lang pala, mas maging engrandi, ang party ng kapatid, kahit labag sa kalooban. Binigay pa rin ni kuya sa kanya ang gown. Ang kwarto ay madilim at mainit, parang kulungan. Ang hirap huminga dito. Paano mo ito kinakaya, ate? Ah, oo nga pala. Nakulong ka ng 4 na taon. Sanay ka na siguro. Pero ngayon na nakalaya ka na.
Hindi ka ba natatakot? Ikaw ang nagtulak kay MS, Fu noon. Nakulong si Lin Qingwei ng 4 na taon. At hanggang ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan. May proteksyon ako mula sa pamilya Lin. Hindi gaya mo, isang uwad lang. Ni ang mga damit, kailangan pang pulutin. Yung mga damit na pinaglumaan ko. Dinala ko na ang damit mo. Isuot mo na. Fushie, sana tuparin mo ang sinabi mo. Nagsimula ang party ayon sa plano. Pero ang babae, dumating na suot pa rin ang kanyang uniforme. Nagalit ang kuya niya, at agad siyang itinulak sa sahig. Suot mo yan. Para magpakaawa, no? Gusto mong malaman ng lahat, na pagka-graduate mo ng high school ay nakulong ka. Sinabi ko na sa'yo, mahalaga ang party na to para kay Wanwan. Walang gulo dito. Umalis ka at magpalat ng damit, sa harap ng galit ng kuya niya. Sinabi ng babae na wala siyang matinong gown. Samantala ang kapatid niyang tuso, sinimulang magunjok. Nagkunwaring sinabi ng babae, na gusto niyang hiramin ang gown nito. Biglang nagalit ang kuya, at muli siyang itinulak sa sahig. Ngunit sa pagkakataong iyon, lumitaw ang lahat ng sugat sa katawan ng babae. Eto, ang mga sugat na to. Hindi dahil ayokong magsuot ng gown, kundi dahil walang kahit anong gown, na kayang takpan ng mga sugat na ito. Linlin, gising ka na. Ihanda ang kotse. Dadalhin ko ang kapatid ko sa pamilya Lin. Siya mismo ang paturo sa kriminal. Qingwei, bakit ang dami mong sugat sa katawan? Masakit ba? Bilisan, tawagin ang doktor. Anak ko, ano ba talaga ang naranasan mo? Habang nasa loob ng kulungan. Oo nga, sinong may lakas ng loob na tratuhin ng ganun si ate? Ang ibinintang sa akin ay sinadyang pagpatay kay MS Fu, ang anak ng pamilyang Fu. Sa Beijing, nagalit ako sa ginoong ikasampu. Paano pa ako magkakaroon ng magandang buhay? Yung mga bilanggo doon, mas lalong akong inaapi, para lang mapababa ang sentensya nila. Lahat ito ay kasalanan ko. Hindi ko na sana bainalikan ng pamilya ko. Dapat ay nanatili na lang ako sa ampunan. Kung ganun, hindi ko sana naaga lahat ng meron si ate. Hindi totoo yan. Anak ka ni na mama at papa. Ikaw ang tunay kong kapatid. Paano ka hindi babalik? Kung sa pamilya Lin, ay isa lang ang tunay na anak. Dapat si Wanwan yun. Kung ganun ang tingin ninyo, bakit pa kailangan ako? Isang tagalabas. Ang magdiwang para sa tunay ninyong anak, wala na akong pakialam. Sa pagiging anak ng Lin family, ang gusto ko lang ay malaman ng katotohanan. Kung bakit ako na-frame at nakulong 4 na taon na ang nakalipas. Ate, si kuya at si mama, ay sobrang nag-aalala sa'yo. Kung gusto mong magalit, sa akin ka na lang magalit. Basta lang, huwag mo nang kamuhiin ang pamilya Lin. Gagawin ko kahit ano para lang doon. Lin Qingwei, maniwala ka man o hindi, kahit ano pa ang gawin ko, si kuya at si Luchen, ay palaging kakampi ko. Ate, alam ko, na gusto mo pa rin si Kuya Luchen. Handa akong isuko siya para sa'yo. Bitawan mo ako. Lin Qingwei, hindi mo talaga maitago. Yang pagkaselosa mong puso, 4 na taon na ang nakalipas. Gusto mong ibintang kay Wanwan. Pagkatapos mong makalaya, hindi mo pa rin siya tinigilan. Isang simpleng graduation party lang. Ginulo ng isang dating bilanggo. Ganito pa ang nangyari. Dapat lang naikulong pa siya. Nang mas matagal. Napahiya pa sa harap ng fiancé niya. Kawawa naman ang anak ng pamilya Lin. Kuya, wala na akong mukhang may haharap. Kuya Luchen.
Hindi ba siya madidismaya sa akin? Lin Wanwan. Ang mga magulang ko, ang kapatid ko, ang iniibig ko, lahat ng akin. Gusto mong kunin. Wanwan, ayos lang yan. Mahal ka pa rin ni Xiao Chen. Hindi siya magpapadala sa ganitong bagay. Kuya Chen, totoo ba ang sinabi ng mama ko? Siyempre totoo. Lu Chen, ikaw ang fiancé ni Wanwan. Ano sa palagay mo? Ching Wei. Humingi ka na ng tawad kay Wanwan. Hindi ko siya itinulak. Nakita ng lahat, at nagsisinungaling ka pa rin. Humingi ka na ng tawad. Agad-agad. Paano kung hindi ako umamin? Ginoong Lin, pipilitin mo ba akong lumuhad? Kayo ba? Gaya rin ng 4 na taon na ang nakalipas, na pinagbintangan ako. May sugat ako sa kaliwang binti. Mula sa pagpasok ko, paika-ika na ako sa paglalakad. Lahat kayo, kita niyong hindi ako makalakad ng maayos, ni hindi ako makatayo ng matatag. Pwede pong magtanong, sa tingin niyo ba may lakas akong itulak siya? Kung ako ang nagpapanggap. Ang sugat ko ay para magkunwaring kawawa, pero kapag si Lin Wanwan ang nasaktan, ibig sabihin ako ang nanira sa kanya. Sa huli, ano man ang mangyari, lahat ng sisi laging nasa akin. Kahit hindi ikaw ang tumulak kay Wanwan, nakita mong nadapa siya, hindi mo man lang siya ay nalalayan. Bakit ka naging ganito kabilis lumamig? Nakita mong nabusuhan si Wanwan, napahiya siya, at masaya ka na roon. Kuya, patawad. Kasalanan ko, nadulas ako, kaya nasira ko ang gown, na espesyal mong pinagawa para sa akin. Nang makita mo ang gown, sa loob ng kotse ko, kitang-kita ang pagkadismaya mo, punong-puno ang inggit, ikaw ba ang palihim na gumawa ng paraan sa gown? Sa kotse ni Yang Master Lin, siguradong may dashcam yun, di ba? Pwede mong buksan ang phone mo, at tingnan ang footage, para makita kung hinawakan ko ba talaga ang damit niya, o hindi. O pwede mo ring ulitin ang ginawa mo noon, burahin ang CCTV tulad ng 4 na taon na ang nakalipas. Si Lin Wanwan ang tumulak kay Yelan pababa ng hagdan. Bakit mo binura ang CCTV? Ching Wei, si Wanwan ay anak ko sa dugo. Hindi siya magsisinungaling para saktan ka. Hindi ko kayang makitang makulong ang anak ko. Ako. Ibig sabihin ba, lahat ng pagmamahal mo sa akin ay peke lang? Ching Wei, nakikiusap ako, anak, alang-alang sa pamilyang Lin, na nagpalaki sa iyo ng maraming taon. Aminin mo na lang ang kasalanan. Huwag mo nang idamay pa si Wanwan, pwede ba? Ito ay katumbas ng pagkakakulong. Ako ay, minsan nang nawala si Wanwan. Hindi ko na kayang mawalan ulit sa kanya. Sa pangalawang beses. Maria. Yanshu. Nasira ang damit pang seremonya. Hindi naman iyon malaking bagay. Pamilya tayo. Ayusin na lang natin ito ng pribado. Naniniwala ako kay Ching Wei. Hindi mo magagawa ang ganoong bagay. At kahit totoo man ito, siguradong hindi mo sinadya. Ching Wei, ito'y isa lang malaking hindi pagkakaintindihan. Naniniwala ako kina Yanshu at kay Auntie. Sobrang nag-aalala lang sila kay Wanwan. Hindi naman nila intensyong saktan ka.
Hayaan na lang natin ito. Bakit naman? Nag-aalala kayo para kay Linwanwan. Dahil lang sa isang damit. Pero ni hindi ninyo pinapansin. Ang aking reputasyon. Mula nang lumabas ako ng kulungan hanggang ngayon. Lagi ka na lang. Walang gana at walang respeto. Puro kontra sa akin. O kaya'y sinasaktan ng damdamin ng ina mo. Ang pamilya Lin namin. Palaging. Naghahain ng kabutihan sa iyo. Hindi ka lang nakahiya. Sa pamilya Lin. Nanggulo ka pa. Sinira mo ang party ni Wanwan. Ngayon ay, dapat kang lumuhad at humingi ng tawad sa akin. Hinawakan lang naman kita ng marahan. Tinagdakan lang kita ng bahagya. Nagkukunwari kang kawawa. Hoy, bitawan mo siya. Bakit mo pinipilit? Kung aamin ka lang ng kasalanan, hindi mo na kailangang magpakasakit ng ganito. Bakit kailangan pang mag-eskandalo? Wala akong ginawang mali. Akala mo ba bumalik ako? Dahil gusto ko pa ng kaunting awa, para sa tinatawag ninyong pagmamahal. Ang pagbabalik ko, ay may isang layunin lamang. Hanapin ang tunay na salarin, na nagtanim ng kasinungalingan sa akin. Chinghui, tama na ang mga kalokohang yan. Ang kapatid ni Pushie, ay maday gising na ngayon. Si Lin Wanwan ang tunay, na nagtulak sa kanya mula sa hagdan 4 na taon na ang nakalipas. Ako ang umako ng kasalanan. Ako ang inakusahan, inalipusta, at nabilanggo ng 4 na taon. Tumahimik ka. Fushie. Darating ka ba o hindi? Pagsisisi. Sobrang nagsisisi ako na ipinakiusap ko, na mapalaya ka ng mas maaga, kahit 4 na taon sa kulungan. Hindi ka pa rin nagbago. Tali ko na lang kaya ang sarili mo, at ibalik ka sa Fu family, para madagdagan pa, ang sentensya mo ng 10 taon. Hindi mo na kailangan pang magabala, Ginoong Lin. Ang Fu family, ay hindi kailanman, tatanggap ng taong panakip butas. Ang gusto namin, ay ang tunay na salarin na nagtangkang pumatay sa kapatid ko. Si Ginoong Shi ay palaging misteryoso, hindi kailanman nakikilaho sa mga salusalo ng mga pamilya, ngunit sa pagkakataong ito, personal siyang dumating upang magpahayag habang tinitingnan ang kalagayan ng dalaga ng pamilya Lin. Sa bilangguan, alam na ang galit ni Ginoong Shi, hindi pa natutunaw. Ang angkan ng Lin ay nakialam ng walang permiso. Palayain ang mga bilanggo sa rehas. Talagang nakasasama pa sa sarili nila. Bundok. Ginutesh. Maglinis. Paano mo nagawang maging ganito kagulo? Pakita mo sa kanya. Kumusta? Matibay ang buto ng tao. Ang ganitong klase ng fracture, karaniwang makikita sa malubhang aksidente sa sasakyan o maaaring nahulog mula sa mataas na lugar. Ngunit ang pinsala sa binti ni Gan Lin ay mukhang mas tulad ng tinamaan ng matigas na bagay. Nagdulot. Batay sa kalagayan ng sugat. Matapos ma-injure, hindi nakatanggap ng propesyonal na paggamot. Hindi pa nagsasanib ang buto ng hita. Pero sa paglipas ng panahon, dahan-dahan itong gumaling. Kaya nagdulot ito ng pagbaluktot at deformidad sa kanyang binti. Ang sakit sa prosesong ito ay mahirap isipin ng karaniwang tao. Kamangha-mangha na nakatiis si Binibini hanggang ngayon. Para kang isang himala. Maaari pa bang gumaling ang kanyang binti? Sa binti ni Miss Lin,
Matagal na itong nangyari, 3 taon na. Huli na ang paggamot ngayon. Bigyan mo siya ng pampaginhawa ng sakit. Hindi mo ba nakikita kung gaano siya naghihirap? Nabigyan na siya ng gamot. Magiging epektibo rin mamaya lang. Bakit ganito? Noong pumasok ka pa lang sa kulungan, maayos pa ang mga binti mo. 4 na taon pa lang. Bakit ganito? Feel shy. Ang nakababatang kapatid mo, ngayon ay magigising na. Ngunit ang kapatid kong babae, ay nasaktan ng mga tao mong inatasan, na nagputol ng kanyang kaliwang binti, at siya ay magiging may kapansanan habang buhay. Ano ang masasabi mo rito? Si Ginoong Shi ay palaging misteryoso, hindi kailanman nakikilaho, mga salusalo ng mga pamilya. Ngayon ay talagang, personal na may sasabihin. Tumingin sa kalagayan ng dalaga ng Lin. Sa bilangguan, alam na ang galit ng ika-10 Ginoo, ay hindi pa nawawala, ang pamilyang Lin ay walang pahintulot, palayain ang mga bilanggo, talagang nakakasama ito sa lahat. Puso, puso. 10 Ginoo. Linisin ang lugar. Paano mo maiiwasan ang sarili mo? Ang gulo mo talaga. Pakita mo sa kanya. Kumusta? Mataas ang tibay ng buto ng tao. Ganitong klase ng basag na buto. Karaniwan ang nakikita sa malaking aksidente sa sasakyan o kaya ay pagbagsak mula sa mataas. Ngunit ang pinsala sa binti ni Lin ay mukhang mas katulad ng tinamaan ng matigas na bagay. Batay sa kalagayan ng sugat. Pagkatapos ng pinsala, hindi siya nakatanggap ng propesyonal na paggamot. Hindi pa nagdikit ang buto ng binti. Sa paglipas ng panahon, unti-unting gumagaling, kaya nagdulot ito ng pagkabaluktot at pagbabago ng kanyang binti. Ang sakit sa prosesong ito ay mahirap maipaliwanag ng ordinaryo. Si Ginoong Lin ay nakayanan hanggang ngayon. Talagang isang himala. Maaari pa bang gumaling ang kanyang binti? Sugat ang binti ni Lin. 30 taon na ito. Masyado nang huli para sa paggamot ngayon. Agad na bigyan siya ng gamot sa sakit. Hindi mo ba nakikita ang kanyang paghihirap? Naibigay na ito. Makalipas ng kaunti, makikita ang epekto. Bakit ganito? Kakaiba naman nang pumasok ako sa bilangguan. Ayos pa ang mga binti ko. 4 na taon lang. Bakit ganito? Feel shy. Ang kapatid mong babae ay magigising na ngayon. Ngunit ang nakababatang kapatid kong babae ay pinlano mong tao, ay dinutol ang kariwang binti, at naging panghabang buhay na may kapansanan. Paano mo ipapaliwanag ito? Oh, gusto mong bigyan kita ng paliwanag. Matagal na siyang nakulong ng 4 na taon. Ayaw mo pa rin siyang pakawalan. Kuya, huwag kang padalos-dalos. 2, 2, 3. Seryoso ang sugat mo sa binti. Bakit hindi mo sinabi agad? Alam mo naman, na pinakamamahal ka ng kuya mo. Siguradong ipagtatanggol ka niya. Sa labas, para kayong nagtatanggol sa akin. Ngunit sa mga salita, parang pinipilit niyo akong tanggapin ang mga di totoong. Lin. Ikaw din nag-diagnose na. Lilin. Sabihin mo sa kuya, sino talaga ang nagtulak sa'yo pababa ng hagdan? Lilin. Sabi nila, ako ang nagtulak sa'yo pababa ng hagdan. Walang sino man ang mas nakakaalam ng katotohanan kaysa sa'yo. Mas malinaw pa. Matagal na pagkakatulog, maaaring magdulot kay ng paninigas ng katawan. At pagka walang salita, huwag kang mag-alala, Ginoong Shai. Bigyan mo si Fu ng kaunting oras para makabawi. CJ. Alan. Naniniwala ako na kaya mo. Kapatid na babae, kakagising lang ni Miss Fu. Huwag mo nang bigyan siya ng sobrang pressure. Kapatid na babae, siyang tinutukoy niya ay ikaw nga. Lin. Ikaw nga talaga. Si Lin Wanwan, siya nga iyon.
Linlin. 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 Maghanda ka na ng kwarto. Gawa, 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 buhok, buhok, gawa. Inilagay mo si Yang Fiu sa estado ng pagiging gulang, nakahiga sa kama ng 4 na taon. Ngayon na nakabangon ka na, gusto mo pa ring saktan siya. Lumayo ka. Kanina, si Ivy Fiu ay inakusahan ka siya ang salarin. Tama, ipagpapatuloy mo pa ba ang pagtanggi? Palagi kang nagtatanggi na hindi ka salarin. Ngunit ngayon, narito na ang mga saksi at ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Kayo, salamat kay Yan Qinghui na ginamit ang kanyang katawan bilang panangga. Si Yan Fu ay nagalit lamang. Panandali ang nawalan ng malay. Kailangan lang magpahinga ng 1 oras. Makarecover na ng tuluyan. Ginoo Shai, pupunta muna ako sa ospital para ayusin ang kagamitan. Baka nagkamali ako sa kanya. Ginoo Shai, kasalanan namin hindi namin naisip ng maayos. Dapat sana dinala ko si Qinghui para aminin ang kasalanan. Para hindi na umabot sa ganitong pangyayari si Miss Fiu, na muling nagkaroon ng aksidente. Hindi pa rin natutukoy ang tunay na salarin. Bakit kaya si Madam Lin, nagmamadaling magpasya ng kasalanan? Lumabas na kayo, pahingahin mo ng maayos ang kapatid kong babae. Qinghui, aamin ka na. Qinghui, aamin ka na. Pakawalan mo ako. Kung makita ito ng iyong kasintahan, muli niya akong aakusahan ng pagsiselos at paninira. Dahil sa pinasan mong paratang, bakit mo pa kailangang isama ang kadalisayan ni Wanwan? Ginoong Lu, abogado, may oras ka naman. Mas mabuti pang pag-aralan mo kung paano ipagtanggol si Lin Wanwan. Nanay, ano ang dapat kong gawin? Kung sakaling magising talaga si Fu Yilin, ako, mapapahamak na ako. Kung ganito nga, kaya, hindi na siya pwedeng magising pa. Panaginip, panaginip. Fu Yilin, dapat mong dalhin ang lihim na to magpakailan paman. At manatiling natutulog magpakailan paman. Anong ginagawa mo? Iha. Pasensya na. Kung hindi ako nagkamali noon, at naitulak si Miss Fu pababa, hindi ka sana nakaranas ng ganito ng sakit. Malapit nang magising si Yan Fiu. Alam kong hindi ako makakatakas. Basta't mapatawad ako ng aking kapatid. Handa akong palitan ang aking kapatid, na magdusa sa bilangguan. Kung tunay kang nagsisisi, bakit hindi mo ito sinabi kay Fu Shai, at sa pamilya Lin? Sabihin mong malinaw. Ikaw yun. Tulong. Inang kinatay si Miss Fiu. Tulungan mo akong imbestigahan. Ano ang nangyari kay Lin Qinghui sa bilangguan? Nan. Sige, sabihin mo na. Pagpasok ni Miss Lin Qinghui sa kulungan, halos araw-araw siyang sinasaktan. Kasama na ang hindi limitado sa pagtapik sa mukha. Puwersahang pagbibigay sa kanya ng tubig mula sa inidoro, at hindi siya pinapayagang matulog. Ipagpatuloy mo na, Ginoong Lin Qinghui. Ang pinakagrabing na pagsabihan ay ang mga kriminal, gumamit ng 6 na piraso ng kahoy na kasing taba ng braso ng tao. Pinutol nila ang binti ni Ginoong Lin, diretsong pumasok sa ospital. Fu Shai. Ang nasa likod na nag-utos. Tunay na,
Tulong po, inay, pinatay ni ate si Miss Few. Si Lin Er, ang pangalawang anak ni Lola. Inay, bilis. Ate, siya. Anong ginagawa mo? Lin. Lin. Tawagin ang mga tao. Isara ang buong pamilya Lin. Opo. Kung may mangyaring masama sa kapatid kong babae, isasama ko ang buong pamilya ninyo. Kakita ko kanina sa ate na hinahawakan ang leg ni Miss Few. Sana'y hindi ko palang naging dahilan para magalit dahil sa nangyari sa'yo sa bilangguan at humingi ng tulong kay Yan Few. Para palayain ka. Ikaw ay isang salot. Hindi pa siya patay. Ang mga selula ng utak ay magkakaroon ng hindi maibabalik na pinsala. Few siya maaari kitang iligtas. 10. Hayaan mong subukan ko. Sabi mo kaya mong iligtas. 10. Nakapag-aral ako ng tradisyonal na medisina. Alam ko kung aling mga puntos ang maaaring magligtas. Hindi ko kailanman narinig na sinabi mo na marunong ka ng medisina. Kung sakaling hindi makasunod si Yan Few sa huling pagkakataon ng pagligtas, kahit na isakripisyo ang buong Lin pamilya, wala nang paraan para maibalik ito. Wala nang oras. 8. Kung hindi maayos ang pagligtas, darating ang doktor, masyado nang huli noon. Isa lang ang pagkakataon mo. Sa harap ng napakaraming tao, maglakas loob ka pang manakit kay Yan Few. Qin Hui, sinasabi ko sa'yo na huwag ka nang magpatuloy sa iyong maling paniniwala. Kung hindi, ang haharapin mo ay hindi na simpleng 10 taon sa kulungan. Huwag mong isipin na dahil nakabasa ka ng ilang libro, alam mo na ang lahat ng tungkol sa medisina. Agad kang umamin. Huwag mong isakripisyo ang buong pamilya Lin. Qin Hui, kahit na magtagal ka pa ng 10 taon sa kulungan, 10, nandyan pa rin ang mama mo sa bahay, na naghihintay sa iyong paglabas. Lin, magising ka na. Hindi mo ba kayang hayaan ang tunay na salarin? Nasa labas ka ba ng walang kasalanan? Lin Qin Hui, magbalik ka lang sa kulungan ng maayos. Maghintay kang magkita muli, sa langit kasama ang mga kaibigan. Lilin, nagising ka na. Lilin, nagising ka na. Lilin. Kuya. Naiiyak na si Miss Few dahil sa'yo. Sobra na, Lin Qin Hui. Hinawakan mo si Miss Few ng 3 beses, at sa harapan ng amin, nag-arte ka ng rescue scene, para lang mapawalang sala ang sarili, di ba? Sa ganitong kalagayan, akala niyo pa rin na ako ang nanaklap kay Linlin. Yung mga tao sa kwarto noon, ay si Lin Wanwan pa nga. Pero parang noong 4 na taon ang nakalipas. Hindi niyo pa rin alam kung sino ang mali basta na lang akong inaakusahan. Lin, sino ang humawak sa'yo? Ituturo ko na ngayon. Kung siya nga, kumindat ka lang. Kung hindi siya ang salarin, kumindat ka ng 2 beses. Naiintindihan mo ba? Okay. Siya ba? Siya ba? Paano hindi siya, ate? Kakatapos ko lang siyang makita. Ikaw, 10, hindi ka talaga ang salarin. Kaya. Siya. Kuya Chen. Hindi talaga ako. Si Yan Fu ay tulog na tulog. Paano siya makakaalala? Sino ang humawak sa kanya? Lin Qin Hui. 10, ikaw ba iyon? Nagsagawa ka ng isang palabas. Ang biktima ay tumuturo sa salarin. Ngunit ikaw ay pabor pa rin sa kanya. CJ. Kaya tanungin natin si Ilin. Sino talaga ang nagtulak sa kanya pababa ng hagdan 4 na taon na ang nakalipas? Sino ba talaga? Lin. Yung nagtulak sa'yo pababa ng hagdan 4 na taon na ang nakalipas. Si Lin Wanwan ba?
10. 4 na taon na. Sa wakas, lumabas na ang katotohanan. Mayroon ka bang naisabihin? Dalhin siya palabas. 11. Mama, tulungan mo ako. Huwag, siyam na Ginoo. Siguradong may hindi pagkakaintindihan dito, siyam na Ginoo. Hiling ko sa'yo, huwag mong dalhin si 11. Tiyuhin. Ang lamig mong tao. Nakikita mong nakaluhod ang nanay mo. Walang reaksyon kahit na nagmamakaawa. Noong mga panahong iyon, malamig kayong tumingin. Habang ako'y dinakip. Kahit isang sulyap, natatakot kayong madamay. Pero ngayon, kahit na nakumpirma na si Lin Wanwan ang tunay na salarin, kayo pa rin, ay handang ipagtanggol siya. Tiyo, gamit ang pagtango o pag-iwas sa mata para patunayan ang salarin. Hindi tatanggapin ng korte yan. Tanging ang testimonyo ng saksi ang may halaga. Tango. Isa lang itong reaksyon ng katawan ng tao. Alam ko na. Hindi pwedeng siwaan-waan ang salarin. Miss Few, hindi pa rin siya ganap nagising. Pero ikaw ay nagmamadali. Dahil lang sa maliit na bagay na ito, hinahayaan mong gamitin ito para gabayan kami. King Hui, huwag mong dahil sa galit mo. Saktan si Wanwan. Ano ang hitsura ng bilangguan? Alam mo na pinakamabuti. Ganoon mo ba kamiserable ang siraan si Wanwan? Gusto mo bang makulong siya kasama mo? Si Wanwan ay tunay na anak ng pamilya Lin. Ganoon mo ba kasuklam si Wanwan? Ganoon mo ba kasuklam ang pamilya Lin? Gusto mo bang saktan ni Shu ang pamilya Lin? Pamilya Lin. Kailan? Napalaki ka bilang isang walang utang na loob na tao. Kung may kahit kaunting pag-asa lang sana. Lahat kayo ay magtatanggol kay Lin Wanwan. Gusto niyong ibato ang lahat ng dumi. Lahat sa akin. Lin. Elan. Isang tao, pumarito. Bago pa magising si Jinsu at si Dylan, hindi pinapayagan ang mga miyembro ng pamilya De na umalis sa Beijing. Kung hindi, ipapakasama ko kayong lahat sa kamatayan. Saan ka pupunta? Ikaw ay still isang makasalanan. Huwag umalis sa pamilya Lin. Lumayo ka. Sa tingin ko, masyado kang maluwag sa disiplina. Kaya nagkakaroon ng maraming problema ang pamilya Lin. Nagkakaroon ng problema. Ngunit, Ginoong Lin, hindi naman ako kabilang sa pamilya Lin. Kahit na kailangang disiplinahin, hindi mo naman dapat pakialaman ito. Ikaw, nandito ka na sa pamilya Lin ng maraming taon. Ang mga salitang ganyan ay makakasakit kay mama. Dapat sana. Hindi ako tunay na anak ng pamilya Lin. Kahit na walang ugnayang dugo, ang iyong dugo at laman, ay matagal nang nakaukit sa apelyido ng pamilya Lin. Kailangan kitang parusahan sa ilalim ng batas ng pamilya ngayon, upang malaman mo kung ano ang iyong katayuan. Yan Shu, masyadong mabigat ang 40 pagbabawal ng batas ng pamilya. Nagsalita lamang si King Hui ng mga walang kabuluhang bagay dahil sa galit. Huwag na nating ipatupad ang batas ng pamilya. Kayo, isa-isa. Bakit kayo ang may karapatang turuan ako? O sinasabi mo ba? Alam niyo rin kung sino ang tunay na salarin. Nagmamadali kayong patahimikin ako. Kay King Hui, hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagsisisi. Akala mo ba wala akong karapatang disiplinahin ka? Di ba? Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Kung karapat dapat ba akong disiplinahin ka? Yan Shu. Hindi ako ang salarin. Ikaw at Wanwan. Ano bang galit nyo? Bakit kailangan mong I-blame siya? Si Lin Wanwan. Walang hiya. Sa harap ng pamilya Lin. Sa harap ng ating mga ninuno. Magsinungaling ka pa. Kung galit ka sa akin, ayos lang. Pero hindi mo rin dapat inakusahan ang pamilya Lin. Naisip mo ba ang tungkol sa mga magulang at sa kapatid mo? Sino ba talaga ang pumatay? Mas alam mo kaysa sa akin. Si Wanwan ay nagdusa dahil sa iyo.
Wanwan, dahil sa'yo. Nakatanggap ka ng ganitong malaking sama ng loob. Ngayon, dapat kang yumuko sa kanya. Humingi ng tawad, humingi ng kapatawaran. Wanwan, huwag kang mag-alala. Papa ngayon, sasagutin kita. Lumuhod ka sa akin. Wala akong kasalanan. Hindi ako luluhod. Agad na umamin ka, para mabawasan ang sakit. Ek, mula nang bumalik ka, tatay, ay patuloy na nag-aalala para sa iyo. Hindi na maganda ang kalusugan. Bakit hindi ka lang magpakumbaba at umamin ng pagkakamali? Hindi ba? Yan Shu, ngayon, ay dapat mong disiplinahin ng mabuti. Ikaw na kapatid, kung hindi kumalat ito, sabihin na ang pamilya Lin, ay walang disiplina, kahit nasampalin mo ako ngayon. Hindi ko pa rin ito aminin. Sobra na, hindi ba? Hawak mo pa rin ang iyong paninindigan. Si Wanwan ba ang nagsisinungaling sa'yo? Huwag na nating pag-usapan pa. Ang batas ng pamilya, 40 palo. Ikaw ang gagamit nito. Fue. Ipinatupad ang batas ng pamilya. Lin Qinghui. O anak ko. Ginoo, ang katawan ni Qinghui, hindi makatiis sa parusang ito. Hayaan mong ako na ang magdusa para sa kanya. Sino ang nagkamali? Siya ang dapat magdusa. Huwag ka nang, maging matigas ang ulo, basta't aminin mo, na ikaw ang Miss Chuifiu, na pumatay sa ibaba, marahil ang parusa sa bahay na ito, ay maiiwasan na. Tatay, kailangan lang siyang kausapin ng kaunti. Tingnan ko ang aming batas, kung hindi okay na lang, Lin Qinghui. Isa lang siyang probinsyang dalaga, hindi naman talaga siya, ating tunay na anak na babae. Ngayon, muling nagdulot ng gulo sa salu-salo ni Wanwan. Paano ko siya maaring palampasin? Ginoo. Wanwan, siya ang iyong tunay na anak. Hindi ka lumalabas para kay Wanwan, kundi para sa isang estranghero, na si Lin Qinghui ang nagtatanggol. Siya ay nagplano ng masama, laban sa dalaga ng pamilya Fu. Ngayon, kung hindi natin siya aksyonan, maghihintay ba tayo na si ika-10 ang umaksyon laban sa pamilya Lin, laban kay Wanwan? Dahil kung ganoon, napatunayan nilang ako ang salarin. Wala nang ibang sasabihin pa. Lin Qinghui, hindi ka pa rin sumusunod. CJ. Ngayon, para sa ama. Turuan kita ng maayos. Nasaan si Lin Qinghui? Ginoo Qinghui. Kinuha si Lin Dasha, ng sapilitan. Huminto. Ihatid muna ang dalaga pa uwi. Lahat. Sumama sa akin para kunin siya. Tinatanggap mo ba ang pagkakamali? Hindi ko tinatanggap. Basta aminin mo ang pagkakamali mo. Titigil ako agad. Ayaw kong umamin. Bumaba ka na at aminin ang pagkakamali mo. Huwag ka na magpakatigas. Lin Qinghui, anong balak mo? Nabaliw ka na ba? Hindi ko lang naman, bigyan kita ng mga alituntunin. Kakaalis lang kita, mula sa bilangguan. Ngayon ba, nais mo na namang bumalik, inalagaan ka namin, ng maraming taon, sa pagkain, damit at gamit. Alin ang hindi namin ibinigay, Lin family? Ngayon mas matatag ka na. At may lakas ka ng tumutol. Nangahas kang tumutol. Humihingi ako ng tawad. Sa wakas, tumanggap ka na ng pagkakamali. Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang pagkakulong ko ng 4 na taon. Akala ko, ibabalik niyo sa akin ang aking kalinawan. Itinuturing niyo akong pamilya. Ang sakit nitong 4 na taon. Ang kahihiyan ngayon.
Para na rin akong nakabawi sa kabutihang loob ng pamilya Lin. Simula ngayon, ako at ang pamilya Lin, para lang itong hibla ng buhok na naputol. Nabiyak na. Nabali na ang ugnayan. Ako at ang pamilya Lin. Nabiyak na ang ugnayan. Nabali na ang damdamin. Ano nang sinasabi mo? Sinasabi ko. Gusto kong putulin ang relasyon sa pamilya Lin. Ikaw, anak na Suel. Tanging kami, ang hindi kailangan sa iyo. Hindi ka pa karapat-dapat. Tigil ang ugnayan. Mula pagkabata, inaalagaan kita. Nakipaglaban para sa iyo. Bumili ng mga bituin para mapasaya ka. Kahit na nakalabas ka ng maaga, ako ang nasa Jaya Mountain Villa. Naupo ng 3 araw, para lang mapabalik ang pakiusap. Gumawa ako ng napakaraming bagay para sa iyo. Para sa iyo. Sa huli. Ano ang halaga ng mga salitang ito sa akin? Ano ang halaga? Gusto mo bang putulin ang ating relasyon? Protektahan mo ako. Sino ba ang pinagsisilbihan ko sa 4 na taong ito sa bilangguan? Sino ang dahilan ng mga ito? Paano nangyari ang aking binti? Ano ang nangyari dito? At ang mga sugat ko? Kanino ito utang na loob? Tatay, kuya. Huwag na kayong kakaibang kapatid na babae. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Ang aking mga magulang. Kapatid na lalaki. Matagal ng 4 na taon. Nasa 3 na siya. Mula ngayon. Wala nang utang na loob. Paalam. Kami ay magkaaway. Mama at papa at kuya, ayos lang silang lahat. Paano mo magagawa? Nasumpein silang 3. Ganyan ka. Ay labag sa batas. Sila ang iyong mga magulang. Ang iyong kapatid na lalaki. Hindi rin ako ang iyong kapatid na babae. One. 1. Ano ba talaga? Hanggang kailan ito magpapatuloy? Simula nang bumalik ka sa bahay na ito, walang, kahit 1 minutong kapayapaan. Lahat ng tao, ay kailangang tingnan ang iyong mukha. King Hui. Ang sakit. 1. Bilisan mo ang pagharid kay 1 sa ospital. Bilisan. Manatili ka lang sa templo. Mag-isip-isip ka ng mabuti. Kailan ka ba magkakaroon ng kamalayan sa iyong pagkakamali? Kailan ka ba maglalagay ng gamot? Mga bagay na hindi marunong magpasalamat. Karma na rin. Lin King Hui. Feel shy. Wala na akong pamilya. Ganitong pamilya. Mas mabuti pang wala. Tama. Kagamitan. Wala akong ugali na magsuot ng sapatos sa kama. Salubong, bumuhos, swerte, isara. Puso. Bahay. Kailangan mong maglagay ng gamot ngayon. Ngayon ako, ay isang suspect pa rin. Kaya't magtiis ka hanggang magising si Linlin. Ipakita ang katotohanan sa lahat ng tao.
Pampawala ng sakit. Kinhui. Kinhui. Ay. Ano ito? Sino ang gumawa sa'yo ng ganito? Ay. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Kailangan nating dalhin si Kinhui ng ligtas. Pabalik, Lola Few. Ay naku. Ito. Si Kinhui. Ikaw barang pinanood kong lumaki mula pagkabata. Talagang napakamahinhin at maunawain. Kung hindi ko sana. Ika'y pinili ng maaga, bilang manugang ng pamilya Few. Sinta, talagang bulag ang mag-asawang Lin. Sa kanilang sariling anak na babae, hindi ka naniwala. Naging dahilan para mapahiya ka at makulong. Talagang walang puso. Makalipas ang mga taon, pinagsikapan mo. Kinhui. Ito ang aming pamilya Few. Luma ng bracelet. Gawa, ngayon, ibinibigay ito ng lola sa iyo. Lola, hindi ko ito matanggap. Hindi pa nagigising si Linlin. Ako, naniniwala ang lola sa iyo, kahit ano pa man sa hinaharap, kung ikakasal ka kay Shaye. Kumain, Nana ay umaasa na ikaw, ay makahanap ng isang taong tunay na nagmamahal sa iyo, at nagmamalasakit sa iyo. Sampung Ginoo, hurry up and show her leg. Gentle. How is it? 10th Master, Miss Lin's leg bone. In a severely dislocated state, forcefully healing. If you want treatment, kailangan talagang basagin ang kanyang mga buto, ng buo. Gawa. Sa ganitong paraan maaari itong ikabit, sa tamang posisyon. May iba pa bang paraan? Doktor. Kaya kong tiisin. Ngayon ay ibibigay ko kay Lin ang mga brace, para masiguro na siya ay makakalakad ng maayos, nang walang malubhang problema sa paa. Ayan Lin, magpahinga ka muna at alagaan ang iyong kalusugan. Magpapag-usap pa tayo tungkol sa susunod na gamutan. Huwag mong saktan ang sarili mo. Kung sobrang sakit, kumagat ka na lang sa akin. Mag-alala ka, ang sakit mo, babawin ko sa kanila ng libo-libo beses. Kinhui. Lao Shaolin ng Lin, malaking tao. Ulitin ko pa. Sino ba ang nag-utos sa inyo na turuan si Lin Kinhui? Sino ba? Si Miss Lin. Si Miss Lin. Mag-isip muna ng mabuti bago magsalita. Kami ang mga tao ng Lin pamilya, hindi mo basta-basta maihagis ang paratang. Ito ay si Ginoong Fushai. Na nag-utos sa atin na turuan si Lin Kinhui. Patawad, Ginoong Lin. Si Fushai. Nag-aaway ang mga Ginoo. Nasa panganib ang bata. Ginoong Fushai, hindi ko nais na siraan kayo. Kasiyahan. Binibining Lin, lahat ng ito ay para sa inyo, Ginoong Shai. Mga damit na espesyal na inihanda para sa inyo.
Puso. Bumalik, bumalik. Tianchen, Kuya Shae, gobyerno. Kuya Shae, sandali lang. Ikaw si Lin Qinghui. Yung nang-aapi kay Wan Wuan na kriminal. Nangahas ka pang mapanggap kay Kuya Shae. Chayan. Sino ka? Matagal mo nang pinapahirapan ang kapatid ko. Hindi mo man lang ako nakilala. Ma'am Ran, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Kuya Shae, huwag kang mag-alala. Hindi ko siya inaapi. Akala ko siya ang ama ni Luchen, isang illegitimate na anak na pinalaki sa ibang bansa. Mukhang talagang matagal ka nang nakabilanggo. Ganitong klaseng damit, nawala na ng uso ilang taon na ang nakalipas. Hindi mo pa rin ito kayang tiisin. Ang damit na ito, si Tenyo mismo ang pumili nito. Ginoong Lu. Tinitingnan mo ba ang palasa ni Tenyo? Hindi naman dahil pangit ka, kahit gaano kaganda ang damit, sayang lang sa'yo. Tumigil ka. Hindi pa ako tapos magsalita. Narinig ko na nagwala ka sa bahay ng Lin kahapon. Tian, at sinira mo pa ang handaan ni Wanwan para sa kanyang pag-aaral. Kaya naman, ikaw na mamamatay tao. Nagmamalaki ka pang ibin-blame kay Wanwan. Sinasabi ko sa'yo, huwag ka nang umasa sa kapatid ko. Huwag mong kalimutan, noong una para kay Wanwan, siya mismo ang nagpasok sa'yo sa kulungan. Tian, lumamaran. Tian, kapatid na si Shae, lahat ng sinasabi ko ay totoo. May kasunduan siya sa iyo dati. Palagi niyang ginugulo ang kuya ko. Ngayon ayaw na siya ng kuya ko, kaya't nagsimula na siyang gumulo sa iyo. Anong balak mo sa isip mo? Alam ko ang lahat. Sinasabi ko sa iyo, hindi pa kakasalan ni Kuya Shae. Isang babae na may mansa. Kung hindi dahil sa mabait na Lola Few, tiningnan ka bilang isang ulilang walang tahanan. Matagal nang itinaboy ka. Tama ang sabi ng kuya ko. Talagang nagbago ka. Pero ganun talaga. Isang bagong release na manggagawa na nakulong. Nakikita namin kayo, mga anak ng mayamang pamilya. Natural lang na matakot kayo. Kung hindi, matuto kayong makisama sa mga tauhan. Magbaba kayo ng ulo. Mas maaga kayong mag-adjust sa buhay na tulad nito. Dati ay si kuya mo, si Luchen, na palagi kang nililigawan. Ngayon ay nakikita ko na si Ginoong Lu ay tunay na mahusay. Sa pagyuko sa lalaki, ay may karanasan ka na. Ikaw. Kahit na ito ay pangkaraniwang baril sa laban, pero kahit gaano kalayo, naiisip pa rin ang mga bagay-bagay. Walo Goshan, walo Rishan Tian, babalik sa Tayan. Ribbon Rishan. Bakit? Natakot ka na. Nasa bilangguan ka. Siguro ay nakakita ka na ng marami, mga kriminal na mamamatay tao, di ba? Siguro ay halos gabi-gabi, natatakot ang mga puso nila at hindi makatulog. Huwag mong lalampasan ang limitasyon. Fuxin. Fuxin. Huwag kang mag-alala, Kuya Shae. Magaling ako sa baril. Sobrang sanay na ako dito. Baka masaktan lang siya. Pero hindi siya mamamatay. Dati, hindi ka ba nagsabi na, isa kang henyo sa pagbaril? Hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Malamang ay may baril na nakatutok sa iyo. Kung magalit ako ngayon, isipin mo na lang na naghihiganti para kay Ilin. Pamilya Few. Pero walang nagmamalasakit sa iyo. Hawakan mong mabuti. Huwag kang nanginginig. Ano ang balak mong gawin? Ayan, Lu. Bumabaril. Tandaan mong I-load muna. Ano ang gusto mong gawin? Nangangahas ka bang saktan ako? Magandang baril. Nangahas kang gamitin ako para mag-practice.
Kuya siya eh. Napaka nakakatakot ng ganitong mga mamamatay tao. Pwede bang itaboy mo siya? Nasaktan na niya si Linlin dati. Hindi ka ba natatakot na ako rin ay maaksidente? Pero ngayon, wala ka namang problema, di ba? Mukhang bumabagsak na ang galing ni Ate Lynn sa pagbaril. At Lynn, wala kang angkan. Wala kang edukasyon. Ngayon kahit ang dating ikinahihiya mong galing sa baril ay nalalayo na. Ano na ang plano mong pagkakakitaan? Dugo. Dugo. Ako ay dumugo. Kaya, may dugo. Ako ay nakadugo. Ito ang nasira niya kanina. Paano mangyayari to? Ginoong Lou, dahil nasira ang hikaw. Bibili na lang tayo ng bagong peres. Ano ang ipinagmamalaki mo? Hindi ka naman kundi nagkataon lang. Sino ka para saktan ako? Siyang baril na gusto ni Miss Lou. Bilisan mo. Sabi ng doktor, ang pamilyar na tanawin at alaala ay makakapagpasigla kay Linlin na magising. Hapon, dalhin mo siya sa shooting range. CJ, anong sinabi mo? Balak ng ama ko na ipakasal si King Hui kay ikalawang binata ng pamilya. Himing Yu, bago pinatay niya ang 3 asawa dahil sa pambubugbog. Magulo ang kanyang pribadong buhay. Talagang wala siyang silbi. Pinasal mo siya kay King Hui. Sang-ayon ka ba? Naghiwalay na kami. Sige na, huwag ka nang magpanggap sa harap ko. Ikaw ay hindi lang ayaw kay Wanwan, kundi hindi mo rin kayang I let go si King Hui. Pag-usapan natin ito ulit mamaya, lalo na sa usapin ng kasal. Dapat magkatugma tayo. Sa opinyon, ano ba talaga ang sinasabi mo? Pumunta ka at lagyan ng gamot si King Hui. Baliw ka ba? Alam mo ba ang sinasabi mo? Pinapagawa mo sa akin na lagyan ng gamot si King Hui. Ang pinapagawa ko sa iyo ay pampatulog, hindi naman pampalibog. Yung walang silbi na si Himing Yu, anong magagawa niya kay King Hui? Basta magkasama sina King Hui at Himing Yu, kung maputol ang kanilang pagtutulungan. Hindi na siya maaaring ikasal sa He family. Kahit si Fu Shai, hindi na siya tatanggapin. Hindi ka ba talaga nag-aalala sa reputasyon ni King Hui? Anong silbi pa ng reputasyon? Kahit na talagang walang mag-aasawa sa kanya, ako ang pamilya Lin. Hindi ba namin siya kayang alagaan? Mas mabuti na iyon kaysa magpakasal sa walang silbi. Ano sa tingin mo? Linlin, naalala mo ba noon na madalas tayong pumunta sa shooting range para makipagkompetensya? Sinabi mo, tuwing nananalo ako sa laban, palagi kang sumusuporta sa akin. Kailangan mong magising ng maaga. Mali. Wanwan, hindi ba't siya ang kapatid mong nasa labor camp? Bakit parang hindi umaalis? Siya, bakit siya kasama si Miss Fu? Oy, di ba't iyon ay isang preso? Bata, bakit pa siya makalabas? Nagmamalaki sa mata ng lahat. Hindi ka umuwi kagabi. Nag-aalala kami ni Mama sa'yo. Ikaw ang maliikong asawa na ipinadala ng pamilya Lin. Hindi ka pa nga kasal, hindi ka pa umuwi. Mukhang kailangan kong maayos kang turuan. Ikaw ay isang peking tao. Ang makapag-asawa kay He Xiao bilang pangalawang asawa ay isang biyayang nakuha mo sa loob ng 8 buhay at naglakas loob ka pang manakit. Himing Yu, kung hindi ka marunong makipag-usap ng maayos, maari kong gawing hindi ka makapagsalita. Maganda ang hitsura, maganda rin ang boses. Ay, ang init ng ulo, mas bagay ito sa akin kaysa sa tiyan. Hindi na ako makapaghintay. Tawagin mo na. Himing Yu, kung masasaktan mo si Linlin, sasabihin ko sa'yo, makikipaglaban ako sa'yo. Protektahan mo si Linlin. Nandito tayo. Anong pakitang tao pang mabuti ka pa? Hindi ka ba nagsasamantala? Nadalhin si Linlin, para lang mapatay at maitago ang katotohanan. Kapatid, huwag ka namang gagawa ng hangal. Kahit nakahapon si Miss Fu, kakak lang ang nagsabi niyan sa'yo. Pero hindi ka pababayaan ng mga magulang mo. Kaya inayos nila ito para sa'yo. Para sa kasal sa pamilya ng He. Xiao. Nakikita ko, hindi kanya type. Si Shai Judge never. Nagdadala ng babae sa bahay para magpuyat. Kaya lang nagpaalam siya para sa kanya. Siguradong may ginamit siyang paraan para maakit siya. Sasabihin ko sa'yo. Kahit may kasunduan ka pa kay Shai Judge, hindi rin siya magpapakasal sa isang babaeng tulad mo na walang katinuan. Hindi niya ako papakasalan. Para namang magpapakasal siya sa isang hangal tulad mo. Ikaw. Ano ba si Fu Shai?
Ikaw ang nanliligaw sa kanya. Mas maganda pang ligawan ako. Putang ina, pakawalan mo. Ibalik mo sa akin ang bracelet. Gusto mo, lapit ka, anak. Gusto mo, lapit ka, anak. Yung jade bracelet, makintab at malambing ang laman. Kitang-kita na maganda ito. Paano mo isinusuot si Lin Qinghui? Ang ganda nitong bracelet na ito. Lola Lu, ibibigay mo pa sa akin. Sige, kunin mo. Lilin. Noong nakaraan, sinunog mo ang hikaw ko. Ngayon ay pantay na tayo. Okay lang nasaktan mo ako. Ngunit hindi mo dapat sirain ang bracelet na ito. At higit sa lahat, hindi mo dapat saktan si Linlin. Ikaw ang nagdala kay Linlin para magpakitang gilas. Si Linlin ay nagdusa, dahil din sa iyo. Isang basag na colored glass lang naman ito, di ba? Ganon ba ka nababalisa? Yung bracelet na nabasag mo kanina, ay ibinigay sa akin ng lola ni Fushie, ng personal. Ito ay ang emperador na Berding Jade ng pamilya Fu. Ano? Narinig ko na ang pamilya Fu. Noong araw ay gumastos ng 8 bilyon. Bumili ako ng isang antigong pulsera sa ibang bansa. Na ipapasa lamang sa pangunahing ginang ng pamilya Fu. Hindi mo naman. Siya ba? Hindi ba't nakakasakit iyon sa pamilya Fu? Paano mangyayari iyon? Sa kanya lang. Hindi siya karapat-dapat na maging pangunahing ginang ng pamilya Fu. Lin Qinghui, anong ginagawa mo? Lin Qinghui. Anong gagawin mo? Agad mag-sorry kay Maran. Tita, si Maran ay nagbibiro lang naman. Hindi ka pwedeng manakit ha. Pakawalan mo siya. Sinasabi lang namin na huwag mong dalhin si Jiang Fu dito dahil delikado ang mga bala, hindi ito tumitingin. Kung magpapaingay ka pa, kasama ka ring tatamaan. Kuya, sinira niya muna ang aking hikaw. Ngayon, basta-basta mo na lang sinisigawan si Wanwan. Si Wanwan ay iyong kasintahan. Kahit na hindi para sa akin, dapat ay ipagtanggol mo si Wanwan. Lin Qinghui. Talaga namang pareho ka pa rin ng dati. Napaka-arogante mo. Hindi mo dapat sinaktan si mama. Huwag mo nang gawing biktima si Wanwan. Kailangan mong humingi ng tawad sa kanilang dalawa. Narinig mo ba? Kailangan mong humingi ng tawad sa amin. Mukhang nakalimutan mo ang aral kahapon. Ngayon, humingi ka ng tawad kay Wanwan at Maran. Lin Yanshu. Wala ka ng karapatang makialam sa akin. Tuwing ikaw ang dahilan ng gulo. Ako ang sumusunod sa iyong likuran at inaayos ang mga bagay para sa iyo. Ano pa ang hindi mo gusto? Walang problema kung pinapahirapan mo ako. Pero hindi mo dapat gawin yan sa harap ng maraming tao para hindi mapahiya ang kuya. Wanwan, anong ibig mong sabihin na walang problema? Sobra kang mahina para lang mapalakad nitong peke. Sa ulo mo. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi ka mag-sorry sa akin at kay Wanwan ngayon, huwag mong asahan na makalalabas ka ng pintong ito. Lin Qinghui. Mag-sorry ka, huwag mo akong pipilitin na gumamit ng formal na paraan para turuan ka. Lin Yanshu, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob, nagambalain ang aking kasintahan? Ito ay... Ito ay... Paano nasira? Naagaw ni Himingyu. At nasira ulit ni Lumaran. Nasaktan pa nila si Linlin. Kuya siya huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Si Linlin ang gusto niyang saktan. Nahuli lang kami, kaya sinadya niyang akusahan kami. Pamilya Fu, talagang ibinigay ang nasyonal na jade bracelet kay Qinghui. Ibig sabihin, tinatanggap niya talaga siya bilang apo. Impossible. Tawagin ang tao, dalhin si Himingyu at si Lumama sa labas. Fu siya gagawin mo ba akong masaktan? Kuya siya ito ay isang pulseras lamang. Bakit ka nagagalit para kay Lin Qinghui? Yung babae na iyon, na nagalit ng ganito, nakalimutan mo ba kung sino ang nagdulot kay Linlin na maging gulang na gulang? Salamat sa paalala, pag-ibig, kung talagang gusto mong malaman ang katotohanan noon, kaya't manatili ka.
kaya't manatili ka na, habang hinihintay si Linlin na magising. Ano? Ginoong Few. Magigising siya ngayon. Ginoo Shai. Hindi namin alam. Ito ay dahil pinahintulutan ninyo ang kapatid na babae. Dalhin mo si Miss Fu palabas. Akala ko. Muling gagawin ng ate ko tulad kahapon. Na manakit kay Miss Fu. Kung gusto mong mag-shoot ng ganito, maglaban tayo dito. Kung matalo ka, mapapalampas kita. Ang tungkol sa basag na jade bracelet. Kung matalo, kailangan mong tanggapin ang parusa. Kuya Shai. Makikipagkumpetensya ba ako sa iyo? Siyempre, hindi. Kumpara sa kanya. Ako. 1-1, magmasid ka lang. Sa galit na ito ngayon. Siguradong ipapasa ko ito para sa'yo. Lilin, sana magising ka ngayong araw. Ipagpatuloy mo ang palakpak para sa akin. Kabuuan. Wan. Lin Qinghui, nakita mo na ba, Baihuan? Nakalagay ka sa kulungan ng 4 na taon. Shooting skills, baka hindi ka nasanay. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo ako matatalo. Huwag kang magulat sa tunog ng baril mamaya, baka mag-alala ka. Wala nang laban, na dapat ipagpatuloy. Sumuko ka na. Taoye. Humihingi ako, na pataasin ang antas. Lin Qinghui, ang gaga mo na ba? Kung hindi ka magpapahuli ngayon, ano mang mangyari, talo ka na. Ano ba? Sino? Kahit na nakakuha ka ng 10 bilog, ano ngayon, hindi mo pa rin ako natalo. 10 bilog. At ang 10 bilog ay iisa. May pagkakaiba iyon. Ikaw ay matigas ang dila. Ayaw mong matalo. Ngayon lang, kailangan mo talagang ipaglaban ang pagkapanalo. Parusahan si Yanran. Anong pagkakaiba? Gusto niyo ba? Gusto niyo ba? Tumingin ng mabuti. Ito ay, ang aking 10 singsing. Lahat ay tumama sa, parehong landas. 10 bala ang bumagsak. Sa parehong target. Sa parehong posisyon. Paano pwedeng mangyari yan? Ito ang katumpakan ng sharpshooter. Paano ka, isang bilanggo, makakagawa niyan? Sinasabi niya ang katotohanan. Sige na. Panalo na ang lahat. Tuparin mo ang pangako. Kuya siya ganito mo lang siya pinapabayaan. Pinapahirapan ba tayo ni Lin Qinghui? Kakatapos lang niyang sirain ang graduation party ni Wanwan kahapon. Ngayon, ang ginawa ko lang ay turuan siya ng leksyon para kay Wanwan. Magandang sinabi. Ayan, Lin. Malalim ang pagkakaibigan. Handa kang ipagtanggol siya. Naniniwala na handa rin siyang magdusa para sa iyo. Magsakripisyo. Ako. Lin Qinghui, tapos ka na bang makipag-ugatan? Lahat na lang ng bagay ay isinasali si Wanwan. Sa tingin ko, kulang ka pa sa aral. Malaking ginoo, Lin. Dito siguro, hindi ka naman kasali, di ba? O baka naman sabihin, kailangan mong parusahan ang kapatid na babae ni Lu Xiao sa paglabag sa mga patakaran. Si Shai, sinasaway ko ang sarili kong kapatid na babae. Parang wala itong kinalaman sa iyo. Lin Wanwan, gusto kong parusahan mo si Lumaran. Tinatanggap mo. O hindi. Ako. Kung parurusahan ako ng ate, at makakapagpasaya sa'yo, ano ang gagawin mo kay Wanwan? Sasaktan ko. Ang buhay na target. Lin Wanwan, nakalimutan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Dinala ko si Ilin sa shooting range dahil sa tunog ng baril na panalo ko. Maaaring gisingin ang kanyang kamalayan. 1111. Lin Qinghui, mas maganda kung tumama ka ng tama sa akin. Kung sakaling masaktan si Wanwan kahit kaunti. Ako, hindi ka palalampasin ng kuya ko. Lin Qinghui, kung mali ang tama mo, at masaktan si Wanwan, ako mismo ang magbabalik sa iyo sa kulungan. Lin. Ngayon ako ang gaganti para sa iyo. Mahina ang katawan ni Wanwan, ginawa mo siyang target. Kailan ka naging ganito kamalupit? Crane. Talagang isang mabangis na ibon, kaya nitong makipaglaban sa agila.
Ayos lang ba? Lin Qinghui. Ang kahihiyan na naranasan ko ngayon. Dapat kong ibalik ng doble. Qinghui. Qinghui. Lin. Sige, ihatid muna ang dalaga pa uwi. 1-1. Uuwi na tayo. Hintayin mo ako saglit. Magpapalit lang ako ng damit. CJ. Bakit ang init dito sa bahay? Paano ka nakapasok? Lumayas ka. Huwag mo akong hawakan, bitawan mo ako. Anong ginagago-gago mo sa akin? Kakalabas mo lang ng kulungan. Tinatanggap ka na ni Fushia sa bahay para mag-overnight. Pwede kang matulog sa kanya. Fushia. Si Fushia, walang kwenta yan. Ah. Ah. Si Fushia, hahayaan mong galawin ako. Hindi ka palalampasin ng lolo ko. CJ. Tingnan natin kung kaya. Hindi ka mapakawalan ng lolo mo. O hindi kita bibitawan. Ah. Sabihin kay Hian. Malalamig na. Dapat nang masira ang pamilya he. Lin Qinghui. Sobrang sakit ng loob ko. Fushia. Tulungan mo ako. Sigurado ka ba? Gusto mo ba akong tulungan ngayon? Huwag mag-alala. Bumalik ka muna sa bahay. Lin Qinghui. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? CJ. Sino ako? Fushia. Except, okay. Huwag magsisi. Lin Qinghui, sagutin mo ang tawag. Lin Qinghui. Naririnig mo ba? Pababa na agad si Fushia. Pababa na ang ate ko. Sa ngayon, ang tiyuhin at si Miss Qinghui ay hindi pwedeng makipagkita sa inyo. Umalis na kayo. Magbukas kayo. Kung hindi, magagalit ako.
3. Sige, gising na ang dalaga. Sige, alam ko na. Huwag mo na ipaalam. Chuan. San? Nasaan si King Hui? Talagang totoo ang nararamdaman mo para sa kanya. Naghintay kayo sa ibaba ng matagal. Mayroon pa bang katanungan? Si Himingyu ay isang walang silbi. Hindi naman ako ganun. Tama na. Ginoong Lin, huwag kang masyadong maapektuhan. Sige na. Bago lumabas ang katotohanan, may oras pa kayong dalawa upang ayusin ang inyong mga pagkakamali. Oh, tama nga. Bukas ang kasalan namin ni King Hui. Inaanyayahan kayong dumalo. Anong sinabi mo? Nawala na ang pamilya He sa kabisera. Hindi ko alam dati na si Fu Shie ay ganito kawalang awa. Kahit na ang kanyang sariling kapatid na babae ay naging kulang, hindi siya nagalit ng ganito. Kaya, hindi talaga dahil sa pagkakakulong ni King Hui na napakalma ang galit ni Fu Shie. Ito ay dahil sa mga taon niyang wala talaga siyang pakialam sa pamilya Lin. King Hui sa puso ni Fu Shie. Napakataas ng posisyon niya. Bakit kaya? Kailan nagsimula? Di ba lagi namang gusto ni King Hisho? Kailan pa naging malapit kayo ni Fu Shie na may ganitong lalim na ugnayan? Sa tingin mo ba, mula pa noong una? Hindi siya naniniwala. Si King Hui ang nagtulak sa kanyang kapatid na babae pababa ng hagdan. Sino ba talaga ang salari na sinasabi niya? Sa totoo lang, sino ba siya? Hindi possible. Si Huan Huan ay maamo, matalino at maunawain. Bata pa, inosente at mabait. Paano posible na gawin ang ganitong malupit na bagay? Ang kapatid na babae at si Fu Xiao ay may napakalalim na ugnayan. Baka matagal na silang nagtatago. Lin King Hui. Nasa relasyon ka ba kay Fu Shie habang kasama mo ako? Ikaw ang unang nagtaksil sa akin. Talagang maswerteng kapatid. Sobrang ganda ng kanyang napangasawa. King Hui, syempre, siya ay anak ng pamilyang Lin. Kung talagang gusto ni Fu Shie si King Hui, tila ang pamilyang Lin ay magiging mayaman. Maari nating gawing kapayapaan ang hidwaan. Kami sa pamilya Lin, hindi na kailangang mangamba. Ang takot lang ay kung ayaw tayong patawarin ng kapatid na babae. Kaya niyang gawing iyon. Dahil sa malalim na ugnayan niya kay Fu Shie. Bakit hindi niya ito sinabi 4 na taon na ang nakalipas? Na nagdulot sa atin ng walang dahilan na pag-aalala sa kanya ng 4 na taon. Tito at tita, kahit ano paman, kayo ay mga magulang ni King Hui. Dapat kayo ang pangunahing host ng handaan na ito. Wan, pumunta ka na hanapin ang ate mo. Sasamahan namin si Anshu para kausapin si Fu Shie. Wala naman kaming mapag-usapan ng kanya. Kailangan kong makipag-usap sa iyo. Linda siya. Kilalang kilala na tayo ng halos 20 taon. Akala mo ba ay mahusay mong naitatago ang iyong saloobin? Bago umuwi si Wan, si King Hui ay kapatid mo pa rin. Hindi ko masyadong inisip. Pero mula nang malaman mo, hindi siya tunay na anak. Lucien, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Huwag mong gamitin ang iyong trabaho para makuha ang aking mga salita. Talagang dumating kayong dalawa sa tamang oras. Ako ang kuya ni King Hui. Kailangan mong pakasalan ang kapatid kong babae. Paano mo magagawa nang hindi kumukonsulta sa Lin family? Hindi ba kayo nakakalimot? Kailangan ko pa ba kayong paalalahanan? Noong 4 na taon na ang nakalipas, kayo ang nagpasok sa kanya sa kulungan. 4 na taon ang lumipas. At kayo pa ang nagtulak sa kanya na maghiwa-hiwalay sa pamilya at mawala ng dangal. Fu Shie, tatanungin kita, sagot ka ng tapat. Sino ba talaga ang nag-push sa iyo pababa ng hagdang 4 na taon na ang nakakaraan at nagdulot ng ganitong trahedya? Ngayon lang napagtanto. Medyo naiinis na ako. Fuk. CJ. Mag-aaral. Bendisyon. Paano ka nakapasok? Ikaw rin ay kasapi ng pamilya Lin. Kaya mong pumasok. Hindi ba akong makakapasok? Ah! Ang ate ay ang bagong kasal. Talaga namang magaling ka. Wala kang pamilya. Wala kang reputasyon. Pero nakakapag-asawa ka kay Fu Shie. At sabay na pinapahirapan si Kuya Lucien. Lin Wan, kung medyo matalino ka lang, dapat ay pinipigilan mo ang iyong buntot ng fox. Lumayo ka sa akin. Ano bang ipinagmamalaki mo? Huwag mong kalimutan. Ikaw at ang nanay mo, ang nagnakaw sa akin ng 13 taon, ng mahalagang buhay. Swerte, talagang may pagkakasala ako sa iyo. Gusto mong agawin ang lahat sa akin. Ibibigay ko lahat sa iyo. Ikaw ang nagsimula. Ikaw ang nagsimulang maghangad, hindi ang lahat ng meron ako ang gusto mo. Ang gusto mo ay mawala ako. Bakit nga ba? Kahit na nilinaw ko na ang ating hangganan, nasa isip mo pa rin ang pag-aalala.
Wag mo akong itulak. Ibibigay ko sa'yo si Luchen. Ah! One. Bakit mo ako itinutulak? One. Bundok, ayos ka lang ba? One. Lin Qinghui, talagang hindi ka nagbabago. Bawat tao bang ayaw mo? Kailangan mo bang itulak pababa? Gusto mo bang si One ay maging katulad ni Miss Fu? Maging gulong-gulo, hindi na magigising kailanman, tama ba? Bakit mo ako itinulak? Tai. Mali. Si Wanwan espesyal na pumunta dito para humingi ng tawad sa'yo. Akala mo ba na gusto niyang saktan siya? Nakita mo lang siyang nahuhulog sa lupa, at sinisi mo agad ako sa lahat. Ito ang pagiging isang abogado. Dapat ba ay may katarungan? Anong ginagawa mo? Lin Qinghui, sobra ka na. Nandito kami para sa pamilya. Nandito kami para lutasin ang hidwaan. Pero ikaw, hindi ka nagbago, at itinulak mo pa si Wanwan pababa. Alam ko, ako ang may kasalanan. Hindi ko dapat agawin si kuya sa'yo. Ngunit nandito ako ngayon para humingi ng tawad. Kuya, ayos lang ako. Huwag niyong sisihin si ate. Ako ang nagkamali. Wanwan, ganito ka na, at nagsasalita ka pa para sa kapatid mo. Lahat tayo na nandito, ay nakita na, suwel na babae. Magiging mapagpanggap ka pa ba? Ginagawa kayong lahat ng paraan para mapaniwala akong nagkakamali. Pero ang gusto lang ninyo, ay para sa inyo. Para mapalaya ang kapatid kong babae. Bakit niyo ako gagamitin bilang sunog baga? Pakalis na kayo dito. Ngayon ay ang kasal ko. Ayaw ko nito. Ano ang katayuan mo? Bakit ka hindi sumasang-ayon? Dahil kuya kita. Walang pahintulot mula sa pamilya Lin namin. Nagpakasal ka sa iba nang walang permiso. Wala kang kahihiyan. Alam kong ayaw mo sa akin. Ngunit hindi mo rin maaring gawing biro ang kaligayahan mo sa natitirang bahagi ng buhay mo. Si Tenye ay labis na nagmamahal sa kanyang kapatid na babae. Talaga bang kaya niyang iwanan ang sama ng loob? Mabuti ba siya sa iyo sa hinaharap? Si Qinghui ay hindi salarin. Siyempre maaari, maging asawang babae ng pamilya Fu. Bundok, maliit, hindi si Qinghui ang salarin. Siyempre maaari, maging asawang babae ng pamilya Fu. Hindi salarin ang panganay na babae ng pamilya Lin. Sino ba talaga ang natulak? Kay Ian Fu pababa ng hagdan. Ginoong Shai, anong biro ito? Kung hindi siya, ang nagtulak kay Ian Fu pababa, bakit mo siya pinaupo sa bilangguan ng 4 na taon? Ikaw ang nagbigay ng maling testimonya, ang nagtatakip at nag-aakusa ay ang iyong kasintahan. Bakit mo nasabi? Ginoong Fu, ngayon ay sanay na si Lin Qinghui sa pagsisinungaling, hindi mo siya dapat pagkatiwalaan. Si Wanwan ay napaka-inosente at mabait, paano siya makakagawa ng ganyan? Mga bagay na labag sa langit at lupa, 10 ginoo. Ang mga kriminal ay handang magsalita ng kahit ano para makaiwas sa parusa. Anong mga salita ang kaya nilang sabihin? Masyado ka namang madaling maniwala sa kanya. Si Ming. Kaya't maganda itong pagmasdan ng lahat. Huwag mo akong itulak. Ibinigay ko sa iyo si Luchen. Paano maaaring mangyari yan? Ang Miss Lin ay mukhang inosente. Pero nagagawa niya ang ganitong bagay. Ang sama-sama niya talaga. Totoo ngang hindi mo makikilala ang tao sa panlabas. Hindi ito ganoon. Hindi ganoon. Kahit na ngayon, si Wanwan at Qinghui ay nagbibiro at naglalaro, ngunit hindi ito nangangahulugan na siya ang umatay sa kapatid mo 4 na taon na ang nakalipas. Kaya maaari ko bang patunayan? Naku, hindi ba si Miss Fu ang anak ng pamilya Fu? Hindi ba siya naging gulay? Ngayon ay nagising siya pa nga, yung salarin na nagtulak sa akin pababa ng hagdang, ay si Lin Wanwan. Wanwan. Noong 4 na taon ang nakalipas, sa iyong pagtanggap sa kolehiyo, natuklasan ko ang iyong lihim, sinamantala mo ang pagkakataon, at itinulak mo ako mula sa ikalawang palapag. Fu. Bakit mo tinutulungan ang kapatid na babae, na akusahan ako? Fu. Kailangan ng ebidensya para ituro ang tunay na salarin. Palagi kayong magkaibigan, Qinghui. Sa totoo lang, ang iyong pagtukoy, ay hindi dapat pagkatiwalaan. Luchen, hindi ito mapagkakatiwalaan. Luchen, si Qinghui at ikaw ay magkaibigan mula pagkabata, pero ikaw ay nagbigay pa ng maling saksi, para kay Lin Wanwan na hindi kilala ang pinagmulan. Nadala si Qinghui sa kulungan. Ngayon ay nalaman na ang katotohanan. Gusto mo pa rin siyang ipagtanggol. Ginuot ginang Fu, hindi ako gaya mo na emosyonal. Matagal nang magkaibigan si ate at si Ginuot ginang Fu. Kayo pa rin ang nangunguna sa pag-iisa sa akin sa grupo. Mga walang kwentang salita. Ginuot ginang Fu, nakalimutan mo na ba?
Inipit mo ako sa babae banyo. Binilinan mo ako. Huwag mong lalapitan si Brother Shen. Huwag mong subukang palitan ang posisyon ng ate. Pero malinaw naman, ako ang tunay na anak na babae ng Lin pamilya. Tunay na prinsesa ng Lin pamilya. CJ. Talagang isang mag-asawang walang hiya. Talagang pareho kayong amoy purul. Ikaw ang anak na babae ng Fu family. Paano akong maghihimasok sa iyo? Dahil natuklasan ko ang iyong lihim. Anong lihim? Dahil natuklasan ko ang iyong lihim. Lihim? Anong lihim ang meron ako? Palagi ninyong minamahal si ate. Pinapalaki ninyo si ate bilang prinsesa. Ako. Wala akong anuman. Lahat sila umiwas sa akin. Hindi nila ako nilalaro kasama. Kailangan ko lang na laging sumama sa kuya at kay Kuya Chen. Naalala ko. Noon, madalas sabihin ni Wanwan sa akin na wala siyang kaibigan at nag-iisa. Gusto niyang makasama kayong mga babae. Qinghui, bakit mo kailangang manguna sa pag-isolate kay Wanwan? Lahat ng koneksyon mo ay ibinigay ng Lin family sa'yo. Dapat sana ay para kay Wanwan ang mga ito. Ginoong Fiu. Naiintindihan mo ba kung bakit mo pinoproblema ang kapatid mong nakulong at naghihirap? Pero ako, sa loob ng 13 taon na dapat ay kailangan ko ng pamilya, lagi akong naglakbay sa labas. Hindi ba karapat dapat na pahalagahan ang aking paghihirap? Hindi ba nararapat na damhin ng iba ang aking paghihirap? Bawat tao ay may sariling kapalaran. Ang iyong paghihirap ay dala ng iyong mga magulang. Ano ang kinalaman nito kay Qinghui? Bakit mo kailangang magpanggap na tao ng Lin? Kinuha mo ang mga magulang ni Qinghui. Lin. Sabi mo, sasabiin ko. Lin Wanwan, hindi siya tao ng Lin. Sa gitna. Siya, Lin Wanwan. Hindi siya talagang tao ng Lin pamilya. Anong nagpapanggap na tao ng Lin pamilya? Anong? Nagnakaw ng mga magulang ni Qinghui. Kuya, huwag mong pakinggan ang kanilang mga kasinungalingan. Ako ang tunay na anak ng pamilya Lin. Bago ako dumating, nagsagawa ako ng physical test. Ako mismo ang pumunta sa ospital para sa pagsusuri. Ito ay mahalaga, ang dangal ng pamilya namin, Lin. Miss Fiu, mag-ingat sa salita. Sige na. Mas mabuti, tingnan na lang natin ang ebidensya. Anong ginagawa mo dito? Hindi ko ba sinabi sa'yo na mag-ingat? Huwag mo nang hanapin ako. Tingnan mo, walang puso at damdamin. Huwag mong kalimutan. Ako ang tunay mong ina. Sino yan? Ito. Hindi ba't ito ang doktor na gagawa ng paternity test natin? Hindi ba't siya ang doktor? Wanwan. Hindi mo ba talaga ako anak? Anak ko ba talaga? Wanwan, hindi mo ba talaga ako anak? Anak ko ba talaga? Ginawa mo ito para sa isang peking anak na babae, na pinabayaan ang iyong tunay na anak, na maging ganito. Dapat na ring magising ngayon. Gino, nahuli na namin, ang tunay na ina ni Lin Wanwan. Aaminin niya ito, na aprobahan na ang pag-aresto. Qinghui. Si Qinghui ang tunay kong anak na babae. Paano mo ako matutokso ng ganito? Inay, pakinggan mo ako magpaliwanag. Ako. Hindi ako ang iyong ina. Ikaw, na nagpapanggap bilang aking tunay na anak, at pinakulong siya para magdusa ng 4 na taon. Qinghui. Ayan, Lin. Swerte. Wala na tayong anumang ugnayan. Qinghui. Hindi mo ba narinig? Ikaw ang tunay na prinsesa ng pamilya Lin. Anak ng nanay, kapatid ko sa dugo. Qinghui. Grupo, ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Ikaw, hindi ka ba handang patawarin ang mommy at daddy? Sa loob ng 4 na taon, nagdusa ako sa bilangguan. Pagkatapos ng aking paglaya, lahat kayo ay nag-akusa sa akin. Nang hiya. Ito ay isang pagkakaintindihan. Maaari bang mawala ito? Qinghui. Noon, nalin lang ako ng kanyang kahinaan, na nagtakip sa aking mga mata. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Sisikapin kong alamin ang katotohanan para sa iyo, at ipaglaban ang iyong kaso. Mas marami ang aso. Ang anak niyo na babae. Ang nakababatang kapatid na babae. Sino ba talaga ang kasintahan? Wala akong pakialam. Sa pagitan natin, wala nang anumang kaugnayan. Qinghui, sa hinaharap ako at ang kuya ko. Ikaw ang iyong pamilya. Hindi kailanman katulad nila. Tanging nakatuon lang sa isang paternity test. Walang pakialam sa anumang damdamin. Qinghui, alam ko, yung mga ginawa ko noon, nasaktan kita. Alam na alam ng kuya na nagkamali siya.
Bigyan mo ulit ng pagkakataon si kuya, okay ba? Huwag kang magpakasal ng basta-basta. King Hui, pakiusap, huwag kang maging ganyan kamalamig, okay ba? Sa hinaharap, syempre, doble ang ibabalik ko sa iyo. Hayaan na nating kalimutan ang lahat ng hindi magandang nangyari noon. Balik tayo sa dati, okay ba? Ganon din sa atin. Wala nang koneksyon. Sige na. Ipinasa ko na ang mga ebidensya ninyo sa hukuman. Maghintay na lang kayo ng supwena mula sa korte. Ano? Nabawi ang aking lisensya sa propesyon. Panggagaya ng ebidensya. Ay, hoy, hello. Sinasabi mo ba, na-expose sa online, ang iskandalo ni King Hui na nakulong si Waan Waan. Bumaba ang presyo ng stock. Ang pamilya namin, Lin, na-bankrupt na. May tao. Dalhin mo ang mga nagkakagulo palabas. King Hui, King Hui. Feel shy. Salamat sa palaging pagdyan sa tabi ko. Kasama ako. Nagtitiwala sa akin. Sumusuporta sa akin. King Hui. Ikaw ang palaging pinakasilaw na liwanag sa buhay ko. Mamahalin kita magpakailanman. Aalagaan kita. Sa wakas, nakuha na ng kuya si King Hui at dinala sa bahay para maging asawa ko na. Malugod naming tinatanggap ang lahat ng bisita sa kasalan ni Young Master Fu. Susunod ay ang seremonya ng pagpapalit ng singsing ng kasalan. King Hui. King Hui. Papasukin mo na ako. King Hui. Gusto mo lang na tumingin ako sa'yo. Wala na akong ibang gusto. King Hui. King Hui. Swerte. 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 Hintayin mong maging kasosyo ka sa Red Circle. Bibigyan mo na ako ng proposal sa bahay ko. King Hui. Kapatid, nandito na ako para sunduin ka pa uwi. Kapatid, pakiusap. Kapatid, pakiusap na ngayon. Bumalik ka na, okay ba? Mga suspect sa krimen, Lin Wanwan, nagkasala ng sinadyang pagpatay, hinahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Mga suspect sa krimen, Lu Chen, nagkasala ng perjury, malubhang sitwasyon, hinahatulan ng tiyak na pagkakabilanggo, 7 taon. Agad na isagawa. Kuya, 10 taon na tayong magkasama. Alam ko na ang aking pagkakamali. Tulungan niyo ako. King Hui. Pasensya na, Tara. Mom, Dad, Kuya. Tara na, uwi na. Lainan. King Hui. Maaari mo bang patawarin kami? Pagpapala, 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 pangarap. Malinaw na liwanag. Alam ni nanay na nagkamali siya. Pasensya na. Hindi ka namin hihingin na magpatawad. Naghanda lang ang pamilya mo ng bagong kwarto para sa iyo. Puno ng mga damit na gusto mo ang aparador. Kung sakaling mangulila ka sa bahay, bumalik ka at bisitahin si Mama. King Hui. Alam ni Papa ang sakit at hinanakit mo. Alam niya lahat. Ngunit ang ugnayang dugo ay hindi dapat maputol. Wala na akong anumang kaugnayan sa pamilya Lin. Magkakaroon ako ng bagong tahanan. Mga bagong pamilya. Ginoo at Ginang Lin, pakiusap, huwag na kayong makialam. Dahil sa inyong pagmamahal kay King Hui. Sa pagpapalaki sa kanya, hindi ko kayo gagambalain. Pero ang pamilya Lin, tapos na dito. King Hui. Alam kong nagkamali si nanay. Pakiusap, huwag na po. Kaya bakit ang mga huli ay nakakaangat? Dahil ang mga huli ay nakikipagkompetensya at nakikihati.